What if may makita kang killer clown? Anong gagawin mo? Ang dami ngayong nagkakalat ng kung ano-anong kuro-kuro tungkol sa killer clown ng Las Piñas. Nasa white van daw ito at nangunguha ng mga bata para kunin daw ang mga organs ng mga ito. Fake news o totoo? Ayon kay SPO2 Gutierrez, alam niya daw ang katotohanan sa balitang ito. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. At kung mahilig ka sa mga twisted stories, don't forget to follow us. Sulat ni SPO2 Gutierrez, Good evening po Ate Nex at Kuya Steve. Gusto ko lang sanang linawin ang kumakalat na fake news about sa killer clown. Hindi po yan totoo. Ako po si SPO2 Amara Gutierrez, isang pulis sa Las Piñas. Marahil, nakuha ang storya na yan sa totoong krimen noong 1996 sa Las Piñas. Ito ang totoong killer clown ng Las Piñas, si Johnny the Clown. At ako ang humawak ng kasong ito. Noong March 1996, nabalot ng takot ang buong Las Piñas. Marami raw kasing nawawalang mga bata at maraming mga magulang ang lumapit sa amin sa presinto. Pare-pareho ang kwento nila. Pagkatapos daw pumunta ng mga anak nila sa mga birthday parties, hindi na raw ito nakakauwi. Nabahala si Hepe sa kasong ito, kaya gumawa siya ng task force at ako ang naging team leader nito. Binalikan namin ang mga crime scenes kung saan naganap ang mga birthday parties na ito. Ang mahirap ng mga panahong yon, wala pang CCTV, kaya puro eyewitness accounts lang. Sa kasamaang palad, walang nakitang kakaiba ang mga tao sa mga birthday parties. Kaya wala rin kaming nakuhang lead sa kaso. Nagpatuloy ang mga gantong krimen sa mga sumunod na buwan. Umaasa nga kami na baka kidnap for ransom case ito dahil noong mga panahong yun uso ang mga kidnappings. Subalit wala talagang balita sa mga batang ito. Kung hindi kidnapping ang modus nito, at siguro sabihin na lang natin na baka pumapatay siya, pero hindi pa rin dahil wala ring nakikitang mga katawan ng mga bata that time. Sadyang pala isipan ng mga kasong ito para sa amin. Ngunit pagsapit ng June 16, 1996, nagkaroon kami ng break sa mga kasong ito. Meron na namang nawawalang bata sa isang birthday party sa May Zapote. At habang inimbestigahan namin ang crime scene, nabanggit ng isang testigo na parang may kakaiba daw sa clown. First time na nabanggit na may clown sa party, kaya binalikan ko ang mga testigo sa mga nakaraang kaso. At doon na nila naalala na may clown nga pala sa birthday parties na pinuntahan nila. At nang lumalim ang investigasyon ko, nakakita ako ng pattern sa mga kasong ito. Iisa lang ang clown na kinuha sa lahat ng mga birthday parties na to, si Johnny the Clown, isang sikat na clown dito sa Las Piñas. At sa wakas, may suspect na kami. Kaya sa mga sumunod na araw, hinanap namin ito. Sa kasamaang palad, hindi namin siya natuntun. Hindi rin namin alam ang tunay niyang pangalan. Sa mga sumunod na linggo, gusto na sana naming i-release ito sa media para may public awareness at baka sakaling may makakita sa kanya. Pero bago pa namin magawa ito, inambunan kami ng tulong galing langit. May lumapit kasi sa presinto namin na isang bata kasama ang tatay niya. Itago na lang natin sa pangalang Mara ang batang ito. Siya ay isa sa mga batang nawawala sa Zapote. Sabi ng tatay niya, umuwi daw mag-isa sa bahay nila si Mara. At dito na ibinahagi ni Mara ang nakakatakot niyang karanasan sa kamay ng killer clown na ito. Pasintabi lang po at masisela na ang mga susunod na detalye sa istorang ito. Ayon kay Mara, maayos naman daw ang birthday party na inattendan nila. Nagma-magic tricks pa nga raw si Johnny the Clown at nagpapatawa rin ito. Pero sablay daw ang mga jokes nito. Hindi benta sa mga bata. Ayon kay Mara, corny daw kasi. At sensitive pala itong si Johnny the Clown dahil gusto niya tumatawa ka sa mga jokes niya. At pag hindi ka tumawa, tatargetin ka nito. Isa daw si Mara sa mga nagsabing corny ang jokes ni Johnny. Yun din ang sinabi nila Kathy at Ivy, mga kaibigan din ni Mara. Bago daw matapos ang birthday party, dinukot na sila ni Johnny the Clown at ipinasok sa van niya. Wala raw nakakita sa pagdukot sa kanila. Tila sanay na sanay si Johnny sa modus na ito. Dinala raw sila sa isang maliit na bahay sa Pilar, Las Piñas. At dito na sila ikinulong. Naka-soundproof daw ang bahay at kahit sumigaw sila ay walang makakarinig sa labas. Takot na takot sila at hindi nila alam ang gagawin. At ito pa, hindi lang sila ang nasa bahay na yon dahil may mga iba pang mga bata na nakakulong din doon. Mga batang kinidnap rin ni Johnny.
Sa mga sumunod na araw, tinitipon daw sila ni Johnny the Clown sa sala. May sayad talaga ang clown na ito. Tinetest daw sa kanila ang mga bagong magic tricks nito pati na ang mga jokes bago niya ito gamitin sa mga susunod na parties niya. At ang nakakatakot dito, pag hindi ka pa rin pumalakpak at tumawa, kukunin ka niya at ilalagay sa isang CR. Si Kathy at Ivy daw ang dinala ni Johnny sa CR. Madilim, maliit at mabaho. Sa CR na ito, makikita mo rin ang mga bakas ng dugo at may mga buto pa ng mga bata. Nagkalat din ang mga ngipin at buhok sa CR na ito. Dito na pala chino-chop-chop ni Johnny the Clown ang mga bata bago niya ito lutuin. Pero sa tingin niyo, bakit kaya niya niluluto ang mga katawan ng mga batang kinuha niya? Dahil ito rin ang pinapakain niya sa mga buhay pang mga batang kinidnap niya. Tinatanong pa nga niya ang mga bata kung nasasarapan ba ito sa luto niya. At pag sinabi mong hindi, malamang isa ka na rin sa gagawin niyang ulam kinabukasan. Nang marinig ko ang mga ito, hindi ko alam kung anong mas okay. Ang chop-chopin ka o araw-araw kang kumakain ng nilutong bangkay. Kaya ang ginawa ni Mara, tumatawa na ito sa mga jokes niya at laging pinupuri si Johnny the Clown hanggang maging paborito siya. Matalino rin si Mara at ganito ang naging diskarte niya. At nang nagtiwala na si Johnny sa kanya, nauutusan na daw siya nito ng kahit na ano at sinusunod naman ito ni Mara. Until one time, habang nagluluto ng bata si Johnny, inutusan niya si Mara na bumili ng suka sa sari-sari store sa kanto at dito na siya nakakita ng pagkakataon para makatakas. Dahil sa impormasyong ito galing kay Mara, natunto namin ang hideout ni Johnny the Clown sa Pilar kinabukasan. Pinasok namin ito pero ayaw nitong sumuko at hinostage pa ang mga bata. Hindi ko na ito pinatagal pa at pinaputukan ko na si Johnny. Tinamaan siya sa ulo at bumagsak ito. Sa kasamaang palad, konti na lang ang mga batang na-recover namin. Nakita rin namin sa ref ang mga batang ginawa niyang ulam. Nakalagay sa mga Tupperware at may nakasulat na adobo at kaldereta. May naiwan rin sa kusina na pinapakuluan at mukhang niluluto pa. May sahog na kangkong, kamatis, sitaw, sampalok. Alam niyo na siguro kung anong putahe ito. Halos masuka-suka ako sa mga nakita ko. Hindi talaga ako makapaniwala sa killer clown na ito. Ayon sa mga dokumentong nakuha namin sa hideout nito, ang tunay na pangalan pala niya ay Buboy Liorca. Matagal na pala itong may sakit sa pag-iisip at labas-pasok sa mental. Nakausap ko din ang nanay niyang si Mrs. Liorca. Bata pa lang daw si Buboy, may problema na ito sa pag-iisip. Lagi daw itong pumapatay ng mga aso at pusa. Lagi rin daw itong mag-isa. Nahihiya kasi siya sa pagiging mataba niya. Mahaba rin daw ang buhok nito kaya napagkakamalang babae. Palagi rin daw itong binubugbog ng tatay niya. These are all the telltale signs of a serial killer. Sana maging malinaw na ang lahat. Matagal nang wala ang killer clown at sana wag nang buhayin pa ang masalimuot na storya na ito.